Habang naghuhukay para sa ginagawang Poso Negro sa isang bahay sa Alaminos sa Pangasinan, may bigla raw kumagat sa atensyon ng construction worker na si Angelo. May nabarita po ako. Akala ko po bato kaya inulit ko po ulit kaya nabasag po. Para po siyang patulis. Akala ko lang po simpleng bato, ma'am. Pero bigla raw siyang kinutuban na parang may kakaiba sa inakala niya nung una na bato. Tapos binalikan ko pong kunin. May nakita po kasi akong parang lagari niya, parang design. Hinala niya ang kanyang nahukay, hindi lang simpleng bato dahil napansin niya na meron itong maliliit na tulis-tulis. Para pong isang ngipin ng malaking isda po. First time ko lang po makakita nun. Sasakmalin kaya ng swerte ang isang construction worker mula Pangasinan na naniniwalang ang nahukay niyang ngipin sa sinaunang klase ng pating? Ang pinaniniwalaang ngipin ng pating na nahukay ni Angelo, 5 inches ang haba, singlapad ng palad ng tao. Nasa 150 grams ang bigat nito, patrianggulo ang hugis. Malapit sa mangrove, yan ang pinakamalapit na dagat dito sa lugar na to. Ang pinaniniwalaan niyang ngipin ng higanting isda, agad na ipinakita ni Angelo sa kanyang tiyuhin na si Marlon. Girl, tignan mo to, baka may value yan. Parang bato lang talaga siya nun, ma'am. Kasi yun lang pinagkaiba nun, ma'am. May parang laga-lagari siya dun sa gilid. Pero nang kanya itong sinearch online, halos malaglag daw ang kanyang panga sa kanyang nadiskubre. Lumalabas na rin po na yung mga fossils nga po ng mga artifacts na pa sa dinosaur po. Ngipin po. Ang nahukay ni Angelo, hawig daw sa ngipin ng isang dambuhalang pating na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakararaan. Ito ang Megalodon. Ang Megalodon, pinakamalaking prehistoric shark. Ang haba nito, maaaring umabot ng mahigit 20 meters. Halos singhaba ng bass. Ang ngipin ng mga Megalodon, ang ilan sa pinakamalaking ngipin na natagpuan mula sa anumang uri ng pating. Ang Megalodon shark teeth ay pwedeng umabot ng around 18.7 centimeters. Comparably doon sa great white shark na inaabot lang ng 7.6 centimeters yung pinakamalalaki. Napangiti naman si Angelo dahil ang kanya raw nahukay hawig sa mga nakita niyang litrato ng ngipin ng Megalodon online. Natuwa po ako, ma'am. Pagka sabi po ng tito ko, ma'am, tinago ko po talaga. Dito po siya tinago, ma'am, sa may aparador po namin. Sa may ilalim po ng damitan po. Binalot ko po siya ng puting tela, ma'am. Nitong 2020, kumpirmadong ngipin din ng Megalodon ang nahukay sa Maribohok sa Bohol. Nasa kustudiya ito ngayon ng National Museum Bohol. Umaasa si Angelo na lehitimong ngipin din ng Megalodon shark ang kanyang nahukay. Lalo't ang kanilang bayan, malapit sa baybaying bahagi ng Pangasinan, lalo na sa Lingayen Gulf. Kung sakali po siguro, ma'am, at may value po, bibenta na lang po siguro, ma'am, para makatulong din po sa pamilya. Makakabayad din po sa mga utang kung sakali po. Ang birthday na lang po ng anak ko, panghanda po. Pambili na rin po ng mga pangangailangan sa araw-araw. Para malaman kung ngipin nga ba ng sinaunang pating ang hawak ngayon ni Angelo mula Alaminos sa Pangasinan, dinala niya ito sa Maynila para ipasuri sa eksperto. Ano ang kanilang madidiskubre? Dito po sa museum po, makikita po natin na halos katulad niya po, mas malaki lang po yung specimen na ito. Sasakmalin na nga ba sila ng swerte? At it appears na ito po ay isang... Ang resulta ng malalimang pagsisiyasat sa di umano ngipin ng Megalodon sa aming pagbabalik. Sa hinuhukay na Poso Negro sa Pangasinan, may nadiskubre ang construction worker na si Angelo. Ang inakala niya, simpleng bato, posible raw palang ngipin ng pinakamalaking prehistoric shark sa kasaysayan, ang Megalodon shark. May nakita po kasi akong parang lagari niya, parang design. Para makumpirma kung tama ang kanilang hinala, sinamahan ng aming team sina Angelo sa Maynila para ipasuri ito sa isang geologist. And makikita po natin na
Parang porcelana po yung texture ng ngipin. Meron po siyang parang maliliit na mga ngipin, serrations, at saka yung parang mga linya po dito sa bahaging ito. At it appears na ito po ay isang ngipin ng Megalodon. So, mayaman ang Pangasinan sa mga gantong fossil. Kung alam natin yung geologic context kung saan nakuha yung fossil, at saka matutulungan tayo ma-understand kung ano nga ba yung nangyari sa Pilipinas milyong taon na ang nakalipas. Gayong tama ang hinala ni na Angelo, meron ba itong halaga? Dito sa bansa natin, dinidiscourage natin na bigyan sila ng monetary value para pangalagaan na rin o mapreserba sila. Kasi once na binigyan mo sila ng monetary value, pagkakaguluhan yan, ubusin talaga yan. Okay lang. Okay lang. Po, nalaman na nga lang po namin, ma'am, yun po talagang pangit po namin talaga. If the fossil is found in a private property, the owner can keep as long as he or she registers it with the NCCA and then donate it to the National Museum. Sa halip po, paparegister lang po at i-keep lang po muna. Kung pwede po. Masaya na rin po, ma'am, kasi nalakan na rin namin kung kung destination po yan at kung saan po siya nanggaling. Nakamamanghang isipin na ang ating mga karagatan minsang nilanguyan ng pinakahiganting klase ng pating sa kasaysayan, ang Megalodon. Sa pambihirang iniwan nitong interes at kaalaman, mapapasabi ka na lang talaga, Meganon? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.